Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Welcome sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati ay pagpapatuloy natin ang sagot sa mga katanungan ni Romulo Domingo. Yung isa pa niya, okay, naturo ko na yung mahirap ikasa. Yung tapos naturo ko na rin yung hindi na kasintro ang tama ng firing pin sa primer. At yung isa pa niyang tanong ay mahirap kalabitin. Okay, mahirap kalabitin. So, inassume ko na rin na ito ay 1911. Okay, at kung ano pa man baril yan. Bago natin sagutin yan ay gusto ko lang bumati sa lahat, lalo tigit sa mga FW sa mga panikay ng mundo. Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa mga kapahamakan, ingatan natin ating mga sarili. Sa mga pagtrabaho natin ay iwasan tayo maaksidente. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa ating 36,900 plus na mga subscribers. Malapit na tayong mag 37. At maraming salamat sa pag-share ninyo ng aking mga videos, at yung baka merong hindi pa dyan subscribe lang ninyo. At yung mga videos natin ay paki-like rin at i-share natin para marami pa tayong matulungan. Okay, at pinasalamatan ko rin ang ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo ay isang charity vloggers na mayroon tayong 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent, na yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Bagaman ito ay kulang pa, konti lang kinikita natin sa YouTube, kulang pa doon sa 6, kaya hindi pa tayo makapagdagdag. Okay, kung ito'y lumaki na, hopefully, marami pa tayong mga estudyante na mga anak ng mga single parent talaga ang aking tinutulungan noon pa man. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ng ating mga sponsor, yung nagpapadala dito sa ating GCash number. Kung gusto rin ninyo magpadala dyan, maraming salamat sa inyo. Katulong tayo sa ating mga estudyante. Okay, pasalamatan natin. Shout out kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, at kay yung ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Okay, ang ating sasagutin naman ngayon ay mahirap kalabitin. Okay, hindi ko na ituturo yung pag-tune up nito. Hanapin ninyo. Ayaw ko na magpaulit-ulit ng pagtuturo nito. Pag-tune up nito, kung paano natin ipapalis yung ipapalis natin ito. Ito yung sa half cock, hindi na importante yan, ito yung sa full cock. So, tinuro ko na kung paano pagpapalis nito, at kung paano rin ang papalis nung sir. May sir yan na umaano dito, kumakapit dito. So, ipinapalis din yun. So, hindi ko na ituturo sa inyo yun para mapalambot ninyo. Ang isa pang problema, ang ituturo ko na lamang sa inyo ay yung hindi ko pa natuturo. Okay, ito. May mga wala naman itong bala. Okay, na-check na natin. At hanapin na lang ninyo sa videos yung pag-tune up ng ating mga sirat na mga hammer. Okay? Dahil mahirap na naman na paulit-ulit yung ating mga videos. Okay, may mga baril na may adjustment dito. Kung makikita ninyo ito may maliit na dito, may maliit na allen screw. Okay, adjustment yan. Pag yan ay hinigpitan ninyo ng todo, hindi na ninyo mahirap ng kalabitin yan. Dapat kasi yan, pag yan ay nakakak na ganyan, ay meron niyang clearance. Yan ay adjustment ng slack, trigger travel. Yan. Pag yan ay hinigpitan ninyo, yung inyong trigger ay po-forward. At pag kinalabit ninyo, hindi na kalabit kayo ng kalabit. Yung disconnector, hindi na niya maabot.
yung disconnector dito sa SIR. Kasi ang kadugsong nito ay disconnector na trigger buo sa 1911. Okay, yung trigger buo o yung natawag natin na magazine ring. Okay. So, kalabit kayo ng kalabit niya, matigas na. Minsan yan ay makakalabit, minsan na hindi. Kasi nga, wala na itong clearance. Kailangan may clearance yan. Dahil kung wala ng clearance yan, ibig sabihin ito ay naka-forward. Masyado ito naka-forward. Dahil ito, nakatutok itong tornilyo na maliit na to. May mga kasukat na alin screw yan. Kaya na tune up. Dito yung pinapadaan. Oh. Yan. Diyan yung pinapadaan ng pag-adjust niyan. So, yung iba kasi, ayaw nang gusto konting diretso na, wala na yung ganon. Hindi pa maganda yun, baka ma-accidental pa kayo. Dapat may kaunti yan, at least may ganyan man lang, oh. Mga 2 to 3 mm ang iatras niya. O 2 mm ang iatras niya. Okay, pagka yan ay wala nang iatras, ay nakatukod. Ibig sabihin, nakatukod na itong inyong trigger at hindi na, wala nang clearance yan. Yung yung disconnector niyan, hindi na maabot, hindi na kayang abutin. So, hindi na magdi-disconnect yan. Kinakailang kalabit kayo ng kalabit at tigas-tigas na. Ayun, minsan yan, makakalabit, minsan hindi. Ganun na nangyari dyan. So, tune up lang ng trigger ang dapat dyan. So, ayan, ito ang inyong piniparams instructor. Sana may natutunan kayo. Yung pag-tune up nito, yung pagpapalis, hindi ko na ituturo dahil may videos na tayo. Hanapin na lang ninyo kung paano ang yung liha na 1,000, ididikit ninyo sa bubog. At yun, ang gagamitin ninyo pampalis para nakapantay siya. At yun ay maingat na ginagawa. Hindi man basta-basta ay na yun. Okay, so ayan. At inuulit ko ha, polishing lang ang kailangan para ma-tune up ang inyong mga trigger. So ayan, at yan lang ang masasagot ko sa inyo, na dapat ang inyong mga barrel ay nasa condition lagi. At huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi ninyo alam. Dapat pinapag-aralan yan. So yan ang ating lesson for today. Yung mga mahirap kalabitin ay kinakailangan nakatune up ang inyong trigger. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At unahin natin ang safety para iwas disgrasya. Okay? God bless us all. Thank you very much.